stuck your webs in my business for the last time. Now you'll have this woman's death on your conscience. There you go. Oh, thank you. Oh. Deep, slow breaths, ma'am. You're gonna be fine. So, deep, slow breath daw. You'll be fine. Yeah. So, doon po sa tatlong video clip na yon, ano po yung napansin yung magkakapareho sila? Merong nililigtas, no? Merong nililigtas. So, someone is in danger, and then yung superhero comes to save the day, and then mula sa, ang nangyari is that, mula sa hindi magandang sitwasyon or place, kinuha siya, yung in danger, and then dinala sa isang mas okay na lugar. So, ganun po yung typical. And also, usually kasi kapag mga ganyang superhero movie, mga may nililigtas, may dahilan kung bakit they are in danger eh. So may, ano yun, ang tawag doon? May villain, may bad guy. So the reason why may mga hindi magagandang nangyayari is because merong kontrabida na tinatawag. So may mga kalaban. Ayan. For us na, as we declare and proclaim, and we say na tayo ay membro na ng pamilya ng Panginoon, we are children of God, and so we have been saved. No? Ligtas na tayo. Kasi we believe in the Lord Jesus Christ. Yun ang sabi sa John 3:16. When you believe in the Son, whom the Father has sent, you will have eternal life. So when we believe in the Lord, ligtas na po tayo. Sila kailangan pa nilang iligtas. Pero tayo naligtas na, kasi nanampalataya na tayo sa Panginoon, kailangan pa rin ba nating maligtas sa mga ibang bagay? Kailangan pa rin ba natin ang pagliligtas ng Diyos? Kasi nga, ligtas na tayo. So yun yung gusto nating tignan. Kailangan pa ba natin si Superman or si Spider-Man or si Codyman? Diba? Pumasok. Okay. Ituloy po natin yung ating pinag-aaralan for quite some time now. Yung Lord's Prayer. And let's see yung pagliligtas na yan in relation to this. Matthew 6:7-13. And I would like everyone to please stand. Request ko lang pang bawat isa. Tayo po tayong lahat. Basahin po natin yung ating text. Okay, 1, 2, 3, let's read. And when you pray, do not heap up Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Makakapuno po ang bawat isa. So this is the Lord's Prayer, and karamihan sa atin, or maybe all of us, familiar po rito. And as I've said many times, kasi this is the 8th part of that series, of this series, ang ating panalangin ay, iniisip natin, ng ating panalangin ay patungo sa langit. Tayo na nanalangin dito, at tayo na nanampalataya na marinig ng Panginoon na nasa langit yung ating mga panalangin.
Pero yung prayer, yung title ng ating series is A Prayer from Heaven. Yung prayer ay galing sa heaven, papunta sa atin, kasi yun yung nais ng Panginoon na matutunan natin. No? Yun yung gusto niyang ituro sa atin para pag nanalangin po tayo, ganito tayo manalangin. Yan po ang tinuro ng ating Panginoong Hesus, no? The Lord's Prayer. At sabi po kasi si John, lahat ng tinuturo ng Panginoong Hesus ay galing sa God the Father. So this prayer is a prayer from heaven. And at ginawa po natin dito sa ng mga nakaraan, hinati po natin ito sa 3. Nandun na po tayo sa pangatlo. Ayan, a prayer from heaven is reliant. Reliant, ibig sabihin po, nagdedepende tayo sa Diyos, nagre-rely tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Doon sa verse 11, nakalagay doon na give us today our daily bread. Yan, so pagpapray po natin yung ating mga pangangailangan sa araw-araw. Sa verse 12 naman, yung forgiveness ng Panginoon. Nga lang, when we ask for forgiveness, sabi doon, nagpatawad muna tayo, and then tsaka tayo mag-a-ask ng forgiveness. Because we understand na as members of God's family, na experience natin yung forgiveness ng Panginoon. At ngayon, nandito po na po tayo sa verse 13. So ano kaya siya? So, tignan po natin. Yan. Ang nakalagay po sa verse 13 ay, and lead us not into temptation, but deliver us from evil or the evil one. Yan, yun po yung ibang translation may. The evil one, o ginawang parang person, yung thing. Sa Tagalog, ito po ang sabi, at huwag mong hayaang matukso kami, pero iligtas mo kami sa masama. Sa masama. So yung masama, pwedeng gawing capital letter. Sa masama. Yan. So yun po yung panalangin. 2, merong lead us not into temptation, tukso, at iligtas sa masama. Yan. So merong may petition for protection sa temptation na hindi tayo dalhin doon sa temptation, protected tayo doon, at huwag tayong mag-give in to that temptation, at may deliverance, pagliligtas. Yan, deliver. Yung katulad nung nasabi ko kanina, deliverance ay mula sa hindi magandang lugar, dinala sa mas okay na place. So si Matthew po ay sumulat sa isang church na ang mga member ay mga, nasabi nila, Jew, mga taga-Israel. No? So ang kanilang pananaw, pag nabanggit ni Matthew itong deliver, meron na silang understanding noon. At maganda na alamin po natin, paano nila iniintindi yung protection and deliverance noong Old Testament time, kasi mga Jew nga itong church ni Matthew, no, na sinusulatan, or the reason why ginawa niya itong kanyang gospel. Ang kwento kasi ay, kung familiar po kayo sa kwento ni Moses. Kilala niyo po si Moses, di ba? Sino nga si Moses? Siya si tatay ni... Ayan, so, mula sa Egypt, ang Israel ay slave. Pinapahirapan sila doon, mga construction worker sila, at sila yung gumawa ng mga malalaking project doon. So, not a very good place. Nakita yon ng Panginoon, at ang nangyari, pinili niya si Moses para iligtas sila. So mula sa Egypt, di ba, yung Red Sea, di ba, the miracle of the Red Sea, para makatawid sila at dalhin sila nag-journey sila, dadalhin sila sa isang napakagandang lugar kung saan sila mag-worship. Ayan, so hindi ko na babanggitin yung mga verses kasi haba pa tayo. Pero that's the story, no? Mula sa hindi magandang lugar, may piniling magliligtas, and then nag-journey sila papunta sa isang napakagandang lugar. So that's the understanding of deliverance or deliver sa Old Testament at dito kay Matthew from the Jewish perspective, no? Hindi yung salvation na pagkakaintindi natin na hindi pupunta sa impyerno. That would be an interpretation for us.
Pero sa kanila, ganun po siya. No. Ulitin ko, from not so good place, hindi maganda, at papunta sa magandang lugar. So, yun yung ibig sabihin ng deliverance. Kinuha doon, dineliver sa magandang lugar. Tapos noon, ang gusto ng Panginoon, ang desire niya is that pagka-deliver sa kanila doon sa magandang lugar na yon, magstay sila doon. And then they will enjoy that place. That's the plan. No? Na hindi na sila umalis doon. Kasi pangako niya yun blessing. So ang ginawa po niya, gumawa siya ng a way to protect them. Kasi doon sa lugar na pinagdalhan sa kanila ay may mga kapitbahay na hindi okay. Ayaw ng Panginoon na ma-impluwensyahan sila. So ang ginawa ng Panginoon is that binigay niya po yung commandments. So yung commandments ay parang guide and itong parang limit na hindi kailangan i-cross. Nag-set siya ng limit na ito kailangan yung gawin para mag-stay kayo dyan sa land at ma-enjoy nyo yung magandang lugar na yan. So yun yung parang nag-serve na in a way, protection sa kanila, yung commandments. Sundin nyo ito, guide nyo ito habang nandyan kayo. Ang problema is that hindi nila yun totally nasunod, yung commandment na yun. Kabisado nyo po ba yung 10 Commandments? O yun. Tapos yung mga ibang commandments pa. So yun, binigay ng Panginoon. Para mag-stay sila dun sa land and enjoy the land. Nga lang, hindi nila nasunod yung mga commandments. So nangyari, sinakop sila ng mga malalakas na bansa at na-exile sila. Dinala sila dun sa malayong lugar. Sa Bible po, kapag umalis sa promised land, ang ibig sabihin nun, nawawala yung blessing. So yung pag-exile nila, pag alis sila sa promised land, ibig sabihin nun, ay may hindi magandang nangyari at may hindi magandang mangyayari. So yun po siya. So that's the story. Hindi lang po sila dinala sa magandang lugar. No? Nag-provide pa ang Panginoon ng way para magstay sila doon to enjoy the land. So that's the complete story. Ayan. Tayo po ay mga, sabi sa kwento, dahil sa ating mga ninuno, si Adan at si Eva, namana daw natin yung kanilang kasalanan, so pinanganak tayong makasalanan na. Ayan. So lahat tayo, wala pong exempted doon. At dahil pinanganak tayong makasalanan, ang ating puso ay hindi okay. Sabi sa Genesis, no? The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Ayan, no? Continually, no? Evil continually. So, hindi okay yung ating mga puso. Dahil hindi okay yung ating mga puso, ano ang kaparusahan ng mga makasalanan niya? Saan pupunta? Ayun, alam natin, di ba? So, yun. So, we are destined for eternal death because we are sinners from birth. Automatic siya. Nga lang, di natin yun alam. Why? Because all the ways of a man are pure in his own eyes. So, we think we're okay, pero parang niloloko natin yung ating sarili. No? But we're not really okay because of that reality na papunta talaga tayo doon sa hindi magandang lugar. And because of these things, ayan, mga hindi magagandang ginagawa natin, iniisip natin, yan yung manifestation na yung ating puso ay hindi okay. And we do all these things. And because of that, we are destined for doom. So, pabagsak tayo ng pabagsak, pabagsak ng pabagsak, pabagsak ng pabagsak, papunta sa, sinabi nyo, impyerno. Nga lang, nung pabagsak na tayo, di ba? So, bad news yan eh. Nakita nyo kanina, di ba? Diretso pabagsak eh. Nga lang, may good news. Ano yung good news? Merong lumigtas, nagligtas sa atin. Ayan, may nagligtas sa atin. At instead na papunta na tayo dun sa impyerno, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na maligtas at dalhin sa kanyang place, blissful place, a place of beautiful things, beautiful life. Both
in eternity at dito habang nandito pa lang tayo sa lupa. Yan. So from eternal death, not so good place, ganun, deliverance, no? Papuntang impyerno, naligtas, dinala sa kung nasaan ang Panginoon, and we will enjoy Him forever. Yun po yung deliverance. So, kasama na yon. Again, sabi ko kanina nga, interpretation siya. So, from not a good place, not so good, naligtas tayo at dineliver tayo sa napakagandang lugar. So, our eternity ay okay na. Yan na yun, ligtas na tayo. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Ayan. We simply have to believe in the Lord Jesus Christ. At hindi lang po yung niligtas tayo sa impyerno, kundi niligtas din po tayo sa ating mga sarili. Kasi nga, tayo po ay, pinakita ko kanina, di ba? Yung ating puso na makasalanan, we do all these crazy things, we think of these crazy things, not so good. We are selfish, di ba? Makasarili, mayabang, masinungaling, malaswa, matitigas ang puso, tamad. Niligtas tayo ng Diyos from all of those. So hindi lang tayo pupunta sa kanyang place for eternity, kundi nandito pa lang tayo, may pagbabago nang nangyari sa atin. Niligtas tayo from that old, hindi okay na tayo. So merong dalawang pagliligtas. Yan. So we get to live this Christ-like life. Kaya po dito sa Codi Cubao, ang number 1 sa ating core values ay Christ-centeredness. Kasi yun yung from the old self, not so good place, dinala niya tayo sa Christ-like life, Christ-centeredness. A better place, the most beautiful place there is. That's deliverance. Para tayo ay mamunga, ang buhay natin ay maging blessing. Hindi lang ma-enjoy natin yung blessing, kundi ang buhay natin maging blessing po sa iba. So we get to live happily ever after, di ba? Ayan. Nga lang, that's not the case always kasi merong mga nakapalibot sa atin na hindi magaganda. Ayan. Hindi magaganda. Maganda na sana kung ganyan, no? Smooth sailing lagi. Nga lang, may mga forces around us na nagpe-prevent sa atin to experience that beautiful life. Kaya po, merong ganitong panalangin. Kaya may ganitong panalangin. Diba? Ano yung panalangin po niya? And lead us not into temptation. No? Huwag matukso, huwag bumigay sa tukso, huwag mapunta dun sa mga lugar kung saan matutukso, at iligtas sa evil or the evil one. So meron pong dalawang kalaban. May dalawang kaaway. Ayan. So we have to pray. Pag-pray natin na mag-rely tayo sa Panginoon, mag-depende tayo sa Panginoon, tulungan niya tayo sa ating dalawang kalaban. Ang unang kalaban natin ay ang ating dating sarili. Yung dating sarili natin na, ano nga ulit? Selfish, mayabang, greedy, malaswa, etc., etc. So we need saving from that. Kasi nandyan pa rin siya. Hindi po siya nawawala. At siya ay laging tinutukso yung old self na yon. And yung pangalawang kalaban po natin is the evil one na laging nanunukso upang tayo ay magkasala at hindi maging okay yung ating mga buhay. And so we have to pray. We have to rely on God and depend on Him to protect us and save us. Dalawang kaaway. Ayan, dalawang kaaway. So kahit ligtas na po tayo, katulad ng sinabi ko kanina, when we surrender our lives to the Lord Jesus Christ, ligtas na tayo. Since we have these two enemies, we need still the saving of God every day. No? Every day, kailangan po natin yon kasi we are in a dangerous place. Ito ang lugar natin, it's a dangerous place, no? May panganib dito, may panganib na makatulog kayo. Ayan. So, yun. Naalala ko yung kwento dati, may kwento sa akin si Ate Melody, nung dati-dati pa, na meron daw yung, narinig niyo siguro yung kwento na yun. May maliit na demonyo, na, di ba? Tapos nagreklamo daw siya, kasi nagreklamo siya kay bossing niya, no? Sabi niya, boss, bakit napakaliit ko naman? Parang wala akong magawang hindi maganda.
O, sabi ni bossing niya, ito, gawin mo. Lambitinan mo yung mga mata ng mga nagbabasa ng Bible para antukin sila. Ayan, di ba? So kahit maliit siya, meron siyang trabaho. Ayan, so pag nagbabasa kayo ng Bible at naantok kayo, pitikin nyo yun, baka nandyan siya, no? O liyan siya yung mata nyo. Di ba? So, bakit ako napunta doon? Well, we have the enemy kasi, we have the enemy. And nandyan siya all the time. Nandyan siya lagi, no? Ang temptation ay makikita kahit saan. No? Kahit saan. And so we are in a dangerous place always. No? We are in a dangerous place always because we have these two enemies. Yan. Hindi lang isa, but dalawa. At ang pinaka effective na strategy ni kaaway, ni Evil One, sa atin, sa panahon natin ngayon, alam nyo na, no? Ang pinaka tapaka-effective na strategy. Itong ating screen. Yes. Ayan. So, ang nangyayari is that we are stuck with it, no? And there's this, kahit dito, no? Nakikinig kayo, meron temptation to scroll, to check your notification. Kaya sinasabi po natin lagi na i-off nyo po yung data nyo and Wi-Fi. Because at this very moment, meron parang nangangati sa iyo na gusto kong scroll. And pag si Kuya Wilson boring, might as well mag-scroll down ka lang kasi I'm not interesting, di ba? Parang gano'n. So, and then nawala ka na. Di ba? You should be here and then you're somewhere else because of this pangangate or yung sabi ng speaker namin, kuryente daw na hindi okay. Ayan. Sa convention. And so he distracts us. Dinidistract niya tayo. Ayan. So, napaka-effective po nito. Noon pong, ito, research-based po ito. Mula sa book ni Gloria Mark. Noong 2004, ang attention span ng tao, yung focus talaga siya sa kanyang, halimbawa, may ginagawa siyang task, gumagawa ka ng report, or gumagawa ka ng drawing. Ang attention span noong 2004 ay, ilan daw? 150 seconds. 2.5 minutes. Yun yung focus ng isang tao. Nga lang, noong 2012, ano nangyari? Kalahati na. Di ba? So, ang focus mo ay nasa 1 and 25 minutes lang. So, parang ngayon. Ngayon, 2024 na no? O, pababa ng pababa yan, hanggang sa 2024 hanggang ngayon, siguro ngayon, mas maikli na, 40 seconds na lang. Yung kakayanan mo to focus on something. Ano ba, gumagawa ka ng assignment, 40 seconds na lang yung focus mo, nagawa yung assignment. Kasi after 40 seconds, mag-check ka na agad ng screen mo. Ganun siya. No, based on study. Ayan. So parang ngayon, di ba? After 40 seconds, hindi na kayo nakikinig sa akin. Di ba? Hindi naman ako screen, no? Hindi naman ako screen. Hindi, nga lang, ito ay focus, no? Attention span kasi ito. So it applies to everything. So that's the idea. Bakit? Kasi paikli yung, di ba, yung mga video na pinapanood natin, paikli, ang bilis ng gratification, ang bilis ng reward. So, since mabilis yung reward, gusto mo bago ulit. Kaya yung mga bata na sanay sa screen, ang hirap nilang mag-focus. Kasi nasanay sila doon sa ang bilis ng gratification. Paikli. Ang TikTok, dati 1 minute, ngayon, ilang seconds na lang. Di ba? Ayan. Hindi kasi ako nagti-TikTok eh. But, nababasa ko lang siya sa research. So, kontra to studying. Studying is boring, di ba? So, you do all these things, napakahabang panahon, walang reward. Di ba? When you read the Bible, ang haba-haba, English pa, di ba, intindihan, walang reward. Kumpara sa screen na, seconds lang, may reward na agad. And so the brain is trained to do that. One time, traffic light, so nag-stop kami, may sasakyan doon sa harap ko, traffic light, no, red siya, siyempre, nakita ko yung driver doon, kita eh. Pagka-red, tingin siya agad ng kanyang cellphone. Yeah,
pati yung mga motorcycle na driver, no, nag-check sila. Kasi nga, nasanay na tayo ng ganon. Yung mga maikling time span na yon, gusto natin siyang i-check yung screen to satisfy us, kahit sandali lang. Ayan, kahit sandali lang. So that's the old self, that's the flesh. At ginagamit yon ng kaaway, the evil one, para matrap po tayo. So, kung ano yung ang nangyayari po kasi sa ating brain tuloy, sa ating brain, sa ating isip, is that kung ano yung ini-input mo sa kanya, yun yung magiging gusto niya. Di ba? Yun yung magiging gusto niya. So, kaya sabi, what you repeatedly give your attention to will eventually shape or consume you. Di ba? Dalawang bagay lang. Will eventually shape, makakabuti sa iyo, or consume you. Di ba? So, sayang yung oras kapag nag-stay ka doon. And sabi ni Dryden, we first form our habits, then our habits form us. No? Lahat yon, across the board yon. Ayan, across the board. Kaya, yung paulit-ulit na yon, sinasanay po natin yung ating brain hanggang sa, yun na yung laging gusto niya. Yun na yung laging gusto niya. Quick reward, gratification, and all of that. Tapos, meron pang study na, eto kahapon ko lang to, nag-pop up doon sa aking news feed. Kahapon lang na may ginawa ang World Happiness Report. Article ito sa CNN Health. At ang sabi po doon, anong sabi po dyan? Social media use is tied to well-being. Ayan, tied to well-being. Yung magandang buhay, satisfied na buhay, masayang buhay. Sabi sa survey, 96% daw yung sinurvey, at least 140 countries, yan, ginagawa nila to every day para makita yung well-being ng mga tao. At nakita po nila doon sa kanilang pag-aaral na yung mga 15 years old daw, from around the world, no, found those who use social media heavily are less satisfied with their lives. So the more you consume social media, mas hindi ka okay. Ganun lang yon. Hindi ka masaya. Yung satisfaction mo, mababaw lang. Kasi nga, gusto mo lagi, di ba? So, social media. Social media lang yan. Hindi pa kasama yung mga kung ano-ano pa na pinagagawa natin sa online. Ayan. Tapos, kabaliktaran naman, in most regions, those who did not use social media at all were the most likely to be completely satisfied with their lives. Diba? So pag nagbawas ka ng pag-consume sa social media or sa screen as a whole, mas nagiging okay yung ating pananaw or experience, satisfaction sa buhay. So pakicheck po yan. Bakit ko present? Kasi po, yun nga, ginagamit po ito ni Evil One to trap us. No? At yan talaga yung nangyayari po ngayon. Kaya po, yan, we are in a dangerous place. All the time. Nandiyan lagi yung temptation, yung threat, yung danger is within our fingertips, sabi nga po nila. So, the very smartphone that we use ay nagsisilbing daan para gamitin ni Evil One to tempt us. So hindi ko sinasabing bawal na gumamit ng screen. Pero ang issue is that saan nyo siya ginagamit. Ano yung nakalagay dun sa screen when you use it? Diba? Kasi ako, heavy screen user din ako. Nga lang, iba yung gamit ng screen. Itong mismong every preaching na ginagawa ko, ay ginagamit ko yung cellphone for the notes. Yung PowerPoint presentation, ginagawa ko dito sa laptop. Pero the entire sermon, sa cellphone ko po siya ginagawa. Ayan. So, because of that, maliit na time span na lang na yon, attention span, we easily give in. Ayan. And, nahihirapan na tayo minsan kumawala. And the enemy maximizes on that. The old self, na nagnanais ng instant gratification, kinakapitalize ni enemy
Di ba? Tinetempt tayo. So, they work hand in hand. And we cannot beat them. Talong-talo tayo doon. Ayan. Mas mahirap pa ako nag-iisa. Di ba? Pag nag-iisa kayo, ano ang tinitingnan ninyo? Di ba? Ano ang nasa screen ninyo when you are alone? Ayan. Di ba? Iba nag-games na, ilang oras na. Yung iba nag-gambling, nagsusugal. Di ba? Yung iba pornography, kung ano-anong pinagtitignan. Yung iba may fling-fling na, may affair na. Di ba? Pag nag-iisa lang. At yung iba stroll lang na stroll. Merong iba, parang dahil nasanay na sa screen, nakatungangan na lang sila sa screen. Wala naman siyang ginagawa. No? Kasi nasanay na lang talaga. No? Di ba? So, free time, okay? Wala naman. Because the brain is already trained, no, to do that. At the enemy capitalizes on it. Ayan. So, hindi po ang Panginoon ang nagtitempt. Hindi po niya yun ginagawa. Hindi si Lord ang nagtitempt. It is the evil one. At ang hindi okay is that meron tayong own desire na nilulure ni enemy para gawin natin yung mga bagay na hindi maganda. Diba? The old self. The old self. Ayan. So, we have the old self, the first enemy, and the tempter, the evil one, na gusto niya i-tempt tayo, tuksuhin tayo para gumawa tayo ng hindi okay, mapalapit tayo sa Kanya. Mapalayo tayo sa Diyos. Ayan. Okay? Tapos ito po siya. Ito po siya. Hindi siya yung, yung passive lang na enemy. Ano yan? Active na active yan. At tumitingin talaga siya ng kanyang bibiktimahin. Diba? Baka ngayon, nakatingin siya sa'yo. Diba? So, ganun. Paglabas mo dyan, ayan, nakaabang na siya. Sabi dyan, diba? Prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. No? Devour daw. Diba? Ano yung devour daw? Yung lulunukin one time, di nangunguyain. Ganon daw siya. So, hindi ko kayo tinatakot, no? Ito po ay reality. Kasi, ang laban ay spiritual, sabi ni Apostle Paul, no? Hindi ako na i-quote yung verse. Ang laban natin ay more than flesh, but spiritual. So, meron talaga tayong kaaway at ginagamit niya itong mga bagay na ito. So, may Tagalog pa siya. May Tagalog siya. Ang sabi sa Tagalog, maging alerto kayo at laging ready. So, alerto kayo, no? Huwag niyong hahayaan na manalo yung maliit na demonyo. Makatulog kayo. Hindi, huwag niyong hahayaan yun. Di ba? So, he's very active. Masigasig siya. Sabi niya dyan, no? Kasi parang mabangis na leon ang kalaban nyo, ang devil, gumagala siya at naghahanap ng lalapain. Tindi naman itong translation na to. Pinoy version. Diba? So, meron tayong kaaway. At maganda na alam natin yon para we get to be ready. So, yung ating attention span na short, kinakapitalize niya yan para matempt tayo, we keep on scrolling, and then we go to places na hindi dapat natin puntahan, nasayang na ang oras na dapat gagamitin pa natin sa mga bagay na kapaki-pakinabang at yun nga, hindi na po natin siya nagawa. So when we are distracted, unti-unti na yun, nilulunok na ng buo ng kaaway. Ayan. So, kapag nag-iisa ka, pwedeng may temptation. Kahit spiritually high, pwedeng may temptation kasi ang Panginoong Hesus, after siya nag-fasting for 40 days, pumunta si evil one, tinukso po siya. So even in moments when we are spiritually high, yung enemy nandyan para tuksohin po tayo. So, lagi nandoon ang temptation. Lagi nandyan siya, nanunukso at nangungulit para tayo ay gumawa ng hindi maganda. Yan. So, lahat ng pagkakataon. So, we have to pray. Because we are in this situation all the time na hindi maganda, we have to rely on God, depend on God, and ask Him na tulungan niya tayo, ilayo tayo sa mga lugar na tayo ay matutukso, at kung matukso man ay tulungan niya tayo na mapagtagumpayan yung ginagawa ng kaaway. No. Deliver us, iligtas niya tayo dun sa evil one. Because itong mga bagay po na ito.
Kapag hindi na po natin napigilan yung pagtutukso niya, and we give in, ito ang sabi, then desire when it has conceived gives birth to sin. So, you give in, bumigay na, so it leads to sin. Tapos yung sin, saan sa papunta? Sa kamatayan. That's not good. Diba? So, nag-umpisa sa distraction, pumunta sa distraction, at eventually, wala na. It's not okay. So sa atin ng mga nananampalataya na sa Panginoong Hesus, if you claim that to be, kung ganun nga, kapag nagkasala na po tayo, nararamdaman niyo, there's this discomfort na hindi na okay, may ramdam ng guilt feeling, nagigilty ka na, and then you make excuses, nirarelationize mo na yung mga ginawa mo, ginawa ko to kasi para din naman sa ganito, and then to cover up that ginawa mong hindi maganda, magsisinungaling ka na, and the sin leads to another sin, and sin, and eventually it will lead to death. What do we mean by death? Well, pray, possibly physical death, but a life that is not glorifying to God. No? Death would be, hindi ka na fruitful, hindi ka pinagkakatiwalaan, hindi okay. No? Ramdam natin yon, di ba? Kapag ang isang Kristiyano, hindi siya okay. There's something na hindi may paliwanag na, di ba? Sa aura pa lang niya, makita mo na there's something wrong with him, no? So, possibly gift yun ng Panginoon to approach him, I don't know. But, yun nga, when we do things na hindi maganda, that in itself is the punishment, no? And we feel not good about it. Very bad. And so we keep on scrolling, nasayang na yung oras, every minute of every day, dapat kapakinabang yung ginawa mo na wala na. Tapos, halimbawa, dapat gagawin mo yung assignment mo, nga lang sa sobrang pag-screen time mo, hindi mo na nagawa yung assignment mo. So, ang nangyari, papagalitan ka ni tatay o ni nanay, di ba? So dahil papagalitan ka, bad trip ka. Ano gagawin mo? Mag-scroll ka ulit para mawala yung pagka-bad trip mo, di ba? And the cycle never ends, di ba? And so this is not really good. And ano na ang gagawin natin? Okay. When we give in to sin, katulad na nabinggit ko po kanina, ramdam yon. So hindi na tayo nagiging blessing sa iba. Yung influensya natin sa iba, unti-unti nagde-decline. Instead of blessing, nagiging burden na tayo sa ating mga tao sa paligid. No? Pag ang isang Kristiyano ay namuhay sa kasalanan, it will lead to death. Magiging pabigat siya sa kanyang asawa, mga anak, kapatid, church, ministry, hindi mo magagawa yung ministry mo. At yun ang gustong mangyari nung kaaway. Hindi natin magawa yung mission. The reason why, tinempt niya ang Panginoong Hesus para hindi magawa ni Lord yung kanyang mission. Diba? Na iligtas tayong lahat. Gusto niya siya yung ma-worship. So hindi na magagawa ni Lord yung kanyang mission. So ganun din sa atin. So tinitempt niya tayo and we do all these things, magkakasala tayo para hindi natin magawa yung ating mission. Hindi na tayo makapag-connect, makapag-abide, makapag-raise at makapag-empower. And that is his strategy. Ngayon alam na natin, so kailangan maging maingat po tayo. Kasi yung mismong hawak-hawak natin, baka yun mismo yung magpahamak sa atin, no? Mahirap yun. Di ba? Wow! Di ba? Parang ganun. So, warning yan, no? Di ba? Baka matakot na kayo gumamit ng screen, di ba? Uy, naalala ko yung pinakita ni Kuya Wilson, di ba? Well, ang sinasabi ko po is that, hindi po bawal gumamit ng screen, ng cellphone. Ang tanong lang, ano yung nasa screen ninyo kapag ginagamit nyo siya? Di ba? Are you giving in to that
attention span and temptation ni enemy. So, yeah. Because of this, kailangan po nating manalangin. Kasi hindi po natin ito kaya. Itong laban na ito ay hindi po natin kaya. We have to rely on God, depend on Him, dito po sa mga bagay na ito. So hindi lang po tayo mananalangin ng ating mga pangangailangan ng kapatawaran, kundi we also have to pray for His deliverance and His protection. Ayan. So pinasok ko kasi DP siya lahat eh. Diba? DP. O, dapat DP rin para magkakaugnay sila. Ayan. Okay. Yan yung tinuro sa homiletics eh. Natandaan nyo ba yon? So sabi, we need to rely on God because of these enemies na meron po tayo. We have to rely on Him, depend on Him for His protection and deliverance, for us to not to be led into temptation, to not give in to it, magkaroon tayo ng lakas para malabanan po ito. Yan. So we pray for that. We ask God to deliver us, to protect us. Guard us, Lord, sa mga hindi magagandang mga bagay po na ito. Ayan. So kahit ligtas na po tayo, meron pa rin po tayong kaaway, kaya kailangan po natin ng deliverance and protection ng Panginoon. So pwedeng ganito yung prayer natin. Lord, in your control over my life, please keep me from situations where I might fall and rescue me when I'm weak. We are always weak, so kailangan talaga natin manalangin lagi-lagi. Ayan. To depend on Him, to rely on Him. And God will lead us to a place that is safe. So from hindi maganda, papunta sa napakagandang lugar. Ano yung sinabi ko po kanina? Nung nandun na sila, anong ginawa ng Panginoon? Binigyan sila ng commandment para gagawin nila yon. For them to stay in the land, for them to be protected, for them to enjoy the land. So hindi lang po sila niligtas sa hindi magandang lugar, kundi dinala sila sa magandang lugar at nandun na sila sa magandang lugar na yon, binigay yung commandment para guide po nila. Ganon din po sa atin. Niligtas tayo ni Lord, hindi na tayo pupunta sa impyerno, pero ngayon naligtas na tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng Kanyang salita para ipagpatuloy natin itong ating pamumuhay in victory. So we need the Word of God. Diba? Kung susundan natin yung drift ng kwento sa Kanyang pagliligtas sa Old Testament. Kaya po binigay niya itong prayer na ito. Saan nakalagay yung prayer na to? Sa Word of God. Diba? Ayan. For us to depend on Him, to rely on Him. Ayan siya. Sabi po sa Psalm 119 verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Stored up, no? Nasa loob ng ating mga puso. Ano nga ulit yung ibig sabihin ng heart? Ano ulit yung ibig sabihin ng heart? The mind, the emotion, and the will. So we have stored up God's word in our minds, and it affects our will, and it affects our emotion, at yung will natin ay ang salita ng Diyos pa rin. So yun po yung ibig sabihin niya. So we need the word of the Lord. Kasi yun yung ginawa po niya sa kanila. At yun din po yung ginawa niya para sa atin. For us to continue living a Christ-like life, kailangan po natin ng Kanyang salita. Noong tinempo ang Panginoong Hesus, 3 beses siyang tinemp noong kaaway, if you're the Son of God, if you're the Son of God, and then magbow sa akin 3 beses. Ang sagot ng Panginoon 3 beses din, it is written, nakalagay sa salita ng Diyos, God's Word. Sa verse 7, it is written din. And then sa verse 10, sinabi niya, for it is written. Lagi niyang kinukot yung salita ng Diyos nung tinitempt siya ni Evil One. So yun po yun, binigay sa atin ang salita ng Diyos para ma-counter natin yung hindi magandang ginagawa ni Evil One sa ating mga buhay. Again, para hindi magawa yung mission, ganun din sa atin. No? Talagang didemonyohin ka ng demonyo para hindi mo magawa yung
mission mo. So we have to pray for it. Ang nangyayari po is that, pag tayo po nanalangin, yung Holy Spirit, i-remind tayo ng mga pangako ni Lord sa atin. Ito, mga Word of God, nire-remind po tayo, para pag na-remind tayo ng mga Word of God, mga pangako ni Lord, encouragement, commandment, meron tayong pang-counter. Meron tayong power to counter yung temptation ni enemy. For us to continue staying the land and to live a Christ-like life. Ang problema, paano kapag wala kang in-store sa puso mo na salita ng Diyos? Eh di walang ma-remind sa atin yung banal na spirito. Di ba? So, kasi ganun siya eh. I am in danger. Lord God, tulungan niyo po ako na maligtas dito sa ginagawa ni kaaway ko sa akin. Nga lang, wala kang na-store up na promises. No? Ayan sabi, Word of God eh. So walang ma-remind. Siyempre, ililigtas ka pa rin ng Panginoon. Pero, mas maganda kung merong ganon. Meron tayong panlaban. Kaya po, lagi po namin sinasabi na magbasa po tayo ng Bible. Para meron tayong stored up in our hearts. No? Mag-attend tayo ng mga care group. Kasi sa care group, ang pinag-uusapan ay the Word of God. Diba? The Word of God pinag-uusapan sa care group. So yun, natutulungan tayo makapag-store up. At when the time comes na kailangan po natin siya, i-remind tayo ng banal na spirito para malabanan natin itong laban against the enemy. Ayan. Mag-attend tayo ng Sunday service kasi dito ang pinag-uusapan ay the Word of God. Tapos meron tayong mga lesson pa. Ayan. So problema, malaking problema po yun kapag walang stored up in our hearts. So maganda, the more word na na-store sa ating mga puso, sa ating kaisipan, meron tayong panlaban. Okay. So, bigyan natin ng example. Ito yung mga pagliligtas ng Panginoon, pag-rescue niya sa atin. Itong grupo po na ito, yan. Pakibasa po ninyo. Yan. 1, 2, 3. The Lord. Ayan. So, yan po ay salita ng Diyos at sinasabi niya na ililigtas tayo talaga ng Panginoon, protektahan niya po tayo. Itong grupo na ito, sige, pakibasa. Ayan, so may pag-guard, may protection, no? Against the evil one. Word of God. Dito po, pakibasa. Ayan. Di ba? Ang galing, di ba? Oh. Si Lord ang magpo-provide ng way out. Oh. Also provide the way of escape that you may able to endure. Di ba? Yung temptation na yun. So mapagtatagumpayan natin siya. At last, yung grupo po na yun, ayan. So ito pong mga pangako na ito, lahat po yan, napakaganda nung nasa dulo kasi talagang wala daw makakakuha sa atin sa kamay ng Diyos. Yung kanta natin kanina. Di ba? So, ang tanong, ito bang them na yan ay kasama ka ba dyan? Di ba? Yan ang tanong. Kasi kung kasama ka dyan, ang sabi po dyan, meron ka ng eternal life and you will not perish at protected ka. No one will be able to snatch you from the hands of our Father. Ang tanong, are you now calling God your Father? Meron ka na bang relasyon sa Diyos? Kasi kung meron na, then those promises are for you. Pero kung hindi pa, kailangan po tayong mag-surrender sa Diyos at manampalataya sa Kanya. Kasi pinoprotektahan niya yung membro ng kanyang pamilya.
Ayan. So we need to believe in the Lord na siya yung ating tagapagligtas at Panginoon. And we believe in that with all honesty and sincerity. Bahala na kayo, Lord. Surrender ko ng buhay ko sa inyo. Kayo na ang maging Panginoon ko. Iligtas niyo po ako dito sa mga hindi magagandang nangyayari. Panginoon, help me. Help me. I surrender my life to you. Diba? Lead me not into temptation. Deliver me from the evil one. Kailangan natin ng pagliligtas ni Lord. And when we pray that, the Holy Spirit reminds us. We will be protected at kakayanan natin malagpasan itong mga hindi magagandang ginagawa ng ating kaaway. And even in not so good times, no, sa mga panahon natin ngayon na mahirap, minsan dumidiskarte tayo ng sarili natin at yung diskarte natin napapahamak tayo, gumagawa tayo ng mga hindi magaganda, di ba? Tumataas lang presyo ng kung anuman, dumidiskarte po tayo. Minsan, yung pagdiskarte natin, hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. At ginagawa nung kaaway itong hindi magandang sitwasyon para gumawa tayo ng hindi maganda. But with us surrendering everything to God, relying on and depending on Him, even in these times na hindi okay, we get to be worship conscious. Di ba? Magpupuri pa rin tayo sa Diyos kasi sa Kanya tayo nagdedepende. At yung banal na Espiritu, remind tayo ng Kanyang salita, and we will continue to worship God and live a Christ-like life. And so kahit na hindi okay ang panahon, ang dinidesire po natin is makita itong ating mga pinapahalagan as a community. No? And as an expression of that, kung mapapansin nyo, yung dalawa, yung sinasabi ko po kanina, pag nanalangin tayo, the Holy Spirit will remind us of God's Word. Ayan, kaya po kasama sa core values ng Código Bao ang panalangin at ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos kasi kailangan po talaga natin yun. No, kailangan po talaga natin yun. We have the enemy around us. Nandiyan lang po siya lagi. And as an expression of Christ-centeredness, we surrender everything to Him and we submit everything to Him. Sabi dyan, we submit to God. Pag nagsubmit daw sa Diyos, ano mangyayari? He will flee when we resist Him. Diba? The devil, the evil one. So, anong unang mo nang gawin? Submit to God. I-resist siya. Diba? Kasi meron siyang ginagawa lagi eh. Talagang kukulitin ka niyan. Pero i-resist daw natin siya after mag-submit to God. And then, siya daw yung aalis. Ayan. So meron naman pala ang paraan. And that submission, yung submission na yon ay sa pamamagitan ng panalangin at sa pamamagitan ng kanyang salita. Ayan. No? Kasi alam na natin yung strategy ng kaaway, di ba? And he will maximize yung weakness natin. Alam niya yung weakness mo eh, so doon kanya papunteriyahin. So kung alam mo na mapapahamak ka dyan sa lugar na yan, sa site na yan, layuan mo na siya. Diba? Layuan mo na siya. Kung ang weakness mo ay laman, layuan mo na yan. Kung ang weakness mo ay yung pagkain, layuan mo na yan. Ayan. So, kung ang weakness mo ay papadeliver, di ba? Yeah. Wow. Yeah. Dapat ma-deliver ka sa pagpapadeliver. Alam mo na yung strategy. So, resist sa tulong ng Panginoon. Ayan. And so, we invite you to journey with us. Kasi po ito, with the grace of God, makakatulong po ito sa atin, sa ating submission. As an expression of submission to God, we have this journey, tuloy-tuloy na pag-journey natin ng pagdidepende sa Diyos. Wala naman pong ibang desire at naisin itong ating discipleship process, kundi para tayong lahat
mamuhay ng katulad ng Panginoong Hesus. Malabanan natin yung mga hindi okay na ginagawa ng ating kaaway, ng ating old self. So, for us to be, makakatulong po itong journey na to, sa atin maging sober-minded, maging alert, watchful, maging maayos yung ating pag-iisip, na yung ating attention span ay humaba ulit, makapag-focus tayo sa mga bagay na kapuri-puri sa Panginoon. And so as we do this journey, maganda po na meron kayong care group. No? Yun po talaga ang buhay nitong ating journey. Maganda na member po tayo napapabilang po tayo sa isang care group and you journey together. No? Kayo mismo, sa biyaya ng Panginoon, nagpo-protectionan. No? Dahil dito sa kaaway natin, even our old self na kasama sa ating mga kaaway. Ayan. So, this is the mission. And when we give in to the temptations of the enemy, we'll not be able to do the mission. Hindi tayo makakapag-connect. Hindi tayo makakapag-abide, mag-raise at mag-empower. So pag-isipan niyo po yung mabuti. Napakahalaga po nito sa ating community. Ayan. Sinong mahilig sa kanta? Mahilig sa kanta? Songs help. Di ba? Yung mga kapuri-puri sa Diyos na mga kanta, it helps, no? Kapag nag-iisa ka, nagda-drive, or kung ano man, nakatulong po yun. Makatulong din po na patayin nyo yung Ako, ang ginagawa ko, bago ako matulog, kapag hindi na ako nagre-research, ang default ko ay 10 p.m., ino-off ko na yung Wi-Fi ko. So paggising ko ng morning, wala akong notification. Di ba? Ino-on ko siya 8 a.m. kasi work time na yun. Di ba? O, pumasok na kayo yung notification kasi oras na ng trabaho. 8 a.m. na. Bahala kayo kung may notification ano. Kung meron kayong gustong i-message sa akin na importante, i-text nyo. Marireceive ko yun. Pero kung messenger, 8 a.m. ko na yan marireceive. At mag-reply ako. Kung importante yan, re-replyan ko kayo agad. Pero kung hindi importante, ay hindi ko yan i-reply. No? Yan. So, ganun siya. Kasi pag may notification, pagising mo pa lang, may nakita ka ng notification, merong again pangangati na i-check mo yung notification mo at kung saan ka na mapupunta mula doon sa isang notification na yun. Baka makatulong. Ayan. Magbasa po kayo ng libro. Kasi yun, nakafocus talaga. Ayan. Ako, I read book pero I use the screen. Nasanay na ako sa screen kasi. So I read books and articles. Siguro, dami nagpapadala ng article sa akin. Yung pinakita ko sa inyo kaninang study, that's an article. 2 article po yon, yung social media and the attention span. And so, yeah. So, depende sa anong paggamit mo sa screen mo. Sabi po sa verse 8 ng ating Matthew 6, your Father knows what you need before you ask Him. And then immediately after, pray then like this. So, ibig sabihin, kailangan po natin ito. We need to rely on God. We need to pray for protection. We need to pray for deliverance. We need this. No? In the wisdom of God, na hindi natin maarok, hindi natin maintindihan, gusto niyang matutunan natin itong panalangin na to kasi kailangan natin ng protection and deliverance from these enemies. And so we need to pray. Ayan. So, pag nanood na kayo ng mga superhero, maalala nyo itong deliverance natin na ginawa. So, hindi ito yung deliverance na yung no. It's a different thing. No? Kapag nag-check na kayo ng cellphone ninyo, di ba? The very thing na pag-check nyo, I pray na maalala nyo itong napag-usapan natin yun. Every time you use it. Di ba? The moment you use it, warning na siya agad sa'yo. Di ba ang galing nun? Warning siya, saan kaya ako mapupunta rito? Lord, di ba? Tulungan niyo po ako. O, di ba? At pag nagpa-deliver kayo ng kung ano man, sana maalala nyo rin itong deliverance na pinag-uusapan natin. Lalong-lalo na doon sa mahiling magpa-deliver. Uy, deliver na naman. Ito yung sinabi ko yung Wilson. Di ba?
Makulit talaga itong si enemy. Gusto lang ako magpa-deliver. Ayan. Minsan, hindi naman natin kailangan eh. Or minsan, sa kaka-check mo ng gusto mong ipa-deliver, di ba? Kung ano, saan ka na pumunta, ilang oras ka na nag-check, di ba? Toothpick lang pala ang gusto mong ipa-deliver kasi gusto mong makamura. Ayan. So, sayang yung oras. And so, we need this. We need to pray for this. We need to rely on God and depend on Him and save us from ourselves, old selves, and from the enemy. Ayan. So natapos na po tayo dito sa Lord's Prayer. Tapos na tayo. Itong pangatlong part ay the prayer from heaven is reliant. We depend on God, we rely on Him in our daily needs, in our forgiveness, tsaka yung ating protection and deliverance. We need to pray for this. Ang susunod po natin gagawin is that pag-aaralan po natin yung Lord's Prayer as one prayer. Ang ginawa po kasi natin, verse by verse, di ba? So parang fragmented siya. So ang gagawin po natin next time, susunod ay, pag-aaralan natin siya as one whole prayer. And let's look at it from a lens para maintindihan natin siya as one whole prayer. Di ba? So matatapos tayo ng mga 4 o'clock. Di ba? Ayan. Yun po yung isi-share ko po sa inyo next time. Next time. No. We'll study it as one whole prayer. Yan. Masaya yun. Hindi na siya verse by verse. Okay? So, with this, let's pray. Lord God, we ask from you to protect us. May kaaway po kami, Panginoon, and grabe po yung kanilang ginagawa. Minamaximize po nila yung aming kahinaan. Kailangan po namin ng kalakasan, Panginoon. So palakasin niyo po kami sa inyong salita. I-lead niyo po kami lagi na dumepende sa inyo. Mag-rely sa inyo, Panginoon, sa araw-araw, sa bawat oras ng bawat araw. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.